Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong mga galawan po ng mga nagrarally dyan sa Senado. At yung mga nagsasagawa ng mga rally sa araw pong ito. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, yung karamihan po dyan ay sundo. Maliban na sundo ay bayaran. Ba't ko po sinasabi to? Alam naman po natin na hindi po dumadami ang mga tao sa tuwing may rally ang mga Duterte kung hindi nila hinahakot at hindi nila binabayaran. Kung sa totoo lang, nung mga nakaraang mga rally-rally nga nila, hindi ba nga't nag-aaway-away pa nga, nagkakagulo dahil yung pinangako na 2,000 ay 500 na lang, so nagbubudulan pa sila. So hindi po yan ang punto ng ating usapan ngayon. Ang punto po ng ating usapan ngayon ay ito pong ginagawa nitong ang mga nagrarally para po pabaksakin o siraan o paalisin sa pwesto ito pong ating butihing Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako, ang mensahe ko lang sa mga DDS, alam nyo, tigilan nyo na yung katarantaduhan ninyo, tigilan nyo na yung kabubuhan ninyo. Sa totoo lang, matalino naman kayo sa nakikita ko hindi nakabubuhan yan. Talagang mismong ang mga supporters ni Sara Duterte, pinagkakapirahan din nila yung kanilang poon, no? Pinagkakapirahan nila dahil siguro mga sabik din sa pera, kaya ganon. So para sa akin, kung tatanungin ninyo, yung mga kumakampi dyan kay Sara Duterte ay kapwa din niya mukhang pera, kapwa niya mandarambong, kapwa niya magnanakaw, kapwa niya manloloko, kapwa niya siraulo, kapwa niya basta lahat na. So ang masasabi ko lang sa mga DDS, tigil-tigilan nyo na yung mga kalokohan ninyo. Mapapahamak lang kayo dyan. Isipin nyo yung kinabukasan ninyo, isipin ninyo yung pamilya ninyo, isipin ninyo yung mga anak ninyo, kung may mga anak man kayo, isipin ninyo yung mga asawa ninyo, kung may mga asawa man kayo, may mga magulang kayo. Alam naman ninyo na kapag ang mga tao ay dumidikit sa mga Duterte, 99% lahat sila napapahamak, nalalagay sa alanganin. O di nyo ba nakikita? O tingnan nyo si Bato, 'di ba? Sa sobrang himod niya sa puwet ni Rodrigo Roa Duterte, ano nangyari sa kanya ngayon? 'Di ba? O mas matindi pa siya kay Bantag. 'Di ba? Mas matindi pa siya kay Bantag. Talagang sobrang takot na takot na takot na takot na takot na takot. Na kung saan, kung gaano siya katapang nung siya ay chief PNP, mas duwag pa siya sa bakla. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, sa nakikita ko, yung mga ganitong mga araw, ganitong mga panahon, kagaya ng Independence Day, pinagdiriwang, ngayon, imbis na mag-rally sila para sirain, pabaksakin ng ating Pangulo, dapat nagrarally kayo para pabaksakin na o magkusa na si Sara Duterte na bumaba sa kanyang pwesto at pasukuin na rin yung kanyang mga ulupong katulad ni Bato de la Rosa na sumuko na, para magkaroon ng kalayaan yung ating bansa sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. 'Di ba? Ang problema, pinagsasamantalahan din nitong mga maka-Duterte yung pagkakataong ito dahil alam nila bibigyan sila ng pera ni Sara Duterte. So sa totoo lang, hindi na po yung karapatan ng ating bansa ang pinaglalaban po ng mga DDS, kundi ang pinaglalaban nila yung baka maputol yung kanilang, alam nyo na, yung kanilang nakukuhang salapi mula sa mga Duterte. 'Di ba? So sa akin lang, mga kababayan, ang masasabi ko po, lalong-lalo na sa mga senador katulad po ni Arlan Cayetano, ni Robin Padilla, ni Amy Marcos, at ng iba pa na mga larong-lalo na ito si Loren Legarda, na dahil lamang sa kanyang anak na nalalagay sa alanganin, nagbago po kulay nito ni Legarda. Dati matinutong senadora na to. Ngayon kitang-kita ko na yung katarantaduhan, yung pagiging kupal nitong ni Loren Legarda, sa totoo lang. Pero ganun pa man, tulad doon ng sinasabi ko, kahit ano pa man ang mangyari, hindi po magwawagi itong maka-Duterte. Lalong-lalo na itong si Sara Duterte. Dahil alam naman po natin na kung ano man ang merong sasabihin itong si Sara Duterte o gagawin,
lahat po yan ay hindi mabuti, lahat po yan ay masama. Dahil wala naman pong mabuti sa pagkatao po ng mga Duterte. Lalong-lalo na po sa pagkatao po nito ni Sara Duterte na kung saan saksakan po ng sinungaling. Saksakan ng pagiging magnanakaw, saksakan ng pagiging buhaya, saksakan ng pagiging baliw. 'Di ba? So ngayon, ang masasabi ko lang dito sa mga senador, katulad ni Robin Tanga, na maghinay-hinay ka boy, ha? Maghinay-hinay ka dahil mukhang masyado kang paepal, imbes na wala kang kaso, ngayon may kaso ka na. At mukhang ikakatanggal mo pa yata yan. Ha? O, kaya yung sa sobrang pagiging kupal mo, sa sobrang pagiging sip-sip mo, sa sobrang pagiging diehard mo sa mga Duterte, yan ang ikapapahamak mo. Kung sa bagay, wala namang mawawala kay Robin Padilla kahit pa ito ay makasuhan dahil is convict nga pala to. Hindi nga pala to, hindi katulad ni Senator Antonio Trillanes na binigyan ng amnesty. No, ito, itong kupal na to ay parol lang ang binigay dito. 'Di ba? So ganun pa man mga minamahal kong mga kababayan, kahit ano pang gawin nila, kahit anong gawin nilang paninira sa ating mahal na Pangulo, tulad nga ng sinabi ko, wala pa rin yang effect. At hindi ninyo mapapababa ang aming mahal na Pangulo dahil 99% ng mga Pilipino ang mas gusto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At 1% lang sa buong bansa o mga Pilipino ang gusto ang mga Duterte, lalong-lalo na't natuklasan at napatunayan nga na itong mga Duterteng ito, lalong-lalo na si Sara Duterte, ay mayroong halaga na kung saan ikaduda-duda, na kung saan ay yung halaga na yan na hawak-hawak ni Sara Duterte ay dapat ay hawak ng 100 congressman, no? Kung iisipin ninyo, no, dapat yung pera na mayroon si Sara Duterte ay hawak ng 100 congressman yan. 'Di ba? Pero biro nyo, hawak lamang ng iisang tao. So, kaya sa totoo lang, malamang ang ginagamit ngayon ni Sara Duterte para makakuha siya ng supporters, makakuha siya ng mga tao na susuporta sa kanya, makikipaglaban sa kanya, ay yung pera din natin. Kaya dapat kumilos po ang ating gobyerno, yung AMLAC, at yung iba pang mga ahensya na pigilan itong si Sara Duterte na gastusin yung pera ng taong bayan. Wala na pong ibang ginagastos yan kundi pera natin. 100% po yan mga minamahal ko mga kababayan. Kaya dapat madaliin na po yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Nang sa ganon ay mapalayas na po sa kanyang pwesto ito pong vice presidente natin na kung saan busy sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. So, ganun pa man, tulad ng sinasabi ko, bago tayo magtapos dito, good luck na lang sa mga DDS, sa mga ginagawa ninyo, at sana magbago kayo, baguhin nyo na yung estilo ninyo, dahil kahit kailan, hindi man lang kayo nagwagi, kahit kailan, wala kayong ibang ginagawa, kundi manggulo, mangwasak, manunog, manira, yan ang ginagawa ninyo, wala na kayong pagbabago, puro lang kalokohan ang ginagawa ninyo, na siya namang kinapapahamak ninyo. So, ganun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.